ang nasa isip ni Anne. Bakit parang naiinis siya kay Don at ilang araw na din itong hindi nagchat sa kanya at parang nasanay na siya na araw-araw ito nagsasabi o nagkikwento ng kaganapan sa buhay. Kaya minsan ay natutuwa din siya na nagkakausap sila. Kakainis din pala tong mokong na ito. Try ko kayang mag-chat sa kanya. Baka masyado na din ako naging masama sa kanya at napagod na kakaintindi sa ugali kong pagiging maldita. Pero in fairness, na kahit 4 years na itong kinukulit at hindi tumitigil sa kaka-update sa kanya at ngayon lang napagtutuunan ng pansin ang binata. Habang nakahiga si Anne ay tinitignan at kinahalungkat niya ang mga album ni Don. Hindi maiiwasan na humahanga si Anne sa magandang mukha ni Don. Siya ay chinito at kapag ngumiti ay napakaganda pa ng mga ngiti nito. Pakiramdam niya ay humahanga siya sa mga mata nito at pangiti pero hindi lumalagpas sa isipin ni Anne ang tanong na may girlfriend na kaya ito? Imposibleng wala eh. Diba seaman ay kada baba may jowa o asawa? Paano ba naman? Hindi niya malalaman yun. Isa sa pinaghahatiran nitong pagkain na customer niya ay ang training center ng mga seaman at school ng mga seaman. Customer niya kasi doon ay mga taga-counter o taga-opisina. Kaya habang nag-aantay, iba't ibang mga kwento ang naririnig mo. Kaya siya ay naging interesado sa mga ito. Mapapakinggan ang mga kalokohan nila dahil kay Don na nagkaroon siya ng interes dahil sa taong to. 4 years na din kasing nangungulit sa kanya. Habang nasa waiting area si Anne ay nag-aantay sa umorder sa kanya. Hindi naman niya sinasadya na biglang may 3 kalalakihan na hindi mo maitatanggi na mga seaman ito. Dahil sa kasuotan nito at habang nagkwekwentuhan sila ay narinig ni Anne ang sinabi ng isa sa 3. Uy, balita ko nung isang araw sa'yo nagkatagpo si Original at si... Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang biglang sumingit ang isa. Oo Brad, kalat yan doon sa loob. Pero ayos pa ba kayo? Sino ang pinili mo Brad? Sabay tawa nito. Sabay nagsalita ang kinakantsawan nila. Mga loko, wag kayo sa akin magmalinis. Mas loko-loko kayo sa akin. Araw-araw pa ata kayo kung sino-sino ang kasama. Sa isip ni Anne, umiiling-iling at napapairap. Hay nako, mga lalaki talaga, pare-pareho. Ni isa sa kanila, walang dapat pagkatiwalaan. Ang sarap pagbabatukan. Akala nila ay ang mga babae ay parang damit na basta-basta papalitan kapag nagsasawa. Kung hindi naman ay ibabasura na lang na parang walang pinagsamahan. Hindi alam ni Anne kung saan niya hinuhugot ang mga nasa isip niya. Pero siguro yun na din sa napagdaanan niya. Kaya mas tumindi na hindi siya makipag-ugnayan kay Don dahil na din sa mga naririnig at nakikita niya. Sa kabilang dako, si Don ay palaging iniisip si Anne. Talagang nakaya niya akong hindi i-PM, man lang or kamustahin o kahit ano. Nakakaasar na banggit na sa sarili. Pero bakit hindi niya kayang piliin na hindi ito kulitin na message lalo na kapag nakikita niya ang mukha nito sa kanyang monitor na ginawa niyang wallpaper. Sa isip pa ni Don, lakas na ata talaga ng tama ko sa iyo Anne. Akalain mo, ikaw rin ang pagtiisan ko sa ganitong sitwasyon. Sabay tumawa na nakakaloko na para ba siyang baliw na kinakausap ang sarili. May biglang kumatok sa kabina ni Don na kasamahan niya na nag-aaya na magkaroon ng movie marathon sa kabina niya. Nang buksan niya ito ay umupo ito sa sofa na malapit sa monitor ng laptop nito. Nang mapansin yung picture sa monitor at hindi nawala sa isip nito na biglang napatanong kay Don. Don, uy, girlfriend mo ba to? O kapatid? Tanong ng kasamahan ni Don sa barko. Sagot naman niya, ha? Sino?
Itinuro ang babae sa monitor nito ng kanyang kaibigan. Kilala mo to, Brad? Gulat pa niya. Oo, Brad, kilalang kilala. Sabi ng kaibigan niya, lagi ko yan nakikita sa Ortigas. Siya ang ino-orderan namin ng pagkain. Masarap ang binibenta niyang mga ulam. Ulam? Tendera siya? Oo, Brad. Nakakaloko ka naman, Brad. Naka-wallpaper sa laptop tapos hindi mo kilala? Ano yun? Sabay kamot sa ulo nito. Sorry, Brad. Biglang natawa. Si Ann kasi ang sinasabi ko sa'yo noon na babaeng napaka-ilap sa akin. Pogi naman ako. Sabay biro nito sa kasamahan. Ah, siya ba yun? Na 4 years mo nang pinapantasya? Ay naku, Brad, mailap yan sa ganyang mga pagpoporma. Kasi base sa mga napansin ko lang, Brad, mabait at ma-entertain na tao si Ann. Kaso pag usapang ligaw o popormahan mailap na siya kasi hindi ako nagkakamali. Yung isang engineer na lagi niya ding suki at hinahatiran ng pagkain na kaibigan din namin ay nung nagsabi ito ng balak niyang pormahan at kinukulit din niya iyon, tinatawagan at tinitext niya ngayon para lang maiyaya. Hindi nagre-reply kapag hindi regarding sa tinda niya. Kaya yung engineer yun, para makita lang siya, araw-araw nagpapadeliver. Sagot pa ni Don, oo, Brad, kahit pala sa personal itong si Ann mailap at medyo suplada talaga. Pero yan ang gusto ko, Brad, kasi hindi agad nagpapahulog sa mga engineer. Baka sa seaman pwede. Pumasa, biro pa niya. Sumagot naman ang kasamahan ni Don. Naku, Brad, good luck na lang. Pero totoo, Brad, maganda sa personal yan at talagang mapapahanga ka pa. Kasi kahit ganun ang ganda niya ay madiskarte at hindi maarte. Minsan nga nagtataka kami kung bakit pagtitinda ng ulam ang trabaho niya. Hindi na lang nag-opisina o maayos na trabaho na naaayon sa itsura niya. Ang sumagot si Don, Brad, hindi sa hinaharang kong sinasabi mo pero marangal naman ang trabaho ng pagtitinda. Siguro mas gusto niyang maging businesswoman kaysa sa magkaroon ng boss. Sagot naman ng kasamahan niya, sa bagay, tama ka, Brad, pero 'di ba kung sa akin lang baka meron ding dahilan kung bakit mailap siya sa mga lalaki. Baka nasaktan na ito at nawala na ng tiwala sa pagkakaroon ng relasyon. Sa bagay, biglang napaisip si Don. Bigla itong lumalim ang pag-iisip at pag-aalala kay Ann. Sa bagay tama yung kasamahan niya kasi kung si Ann ay walang pinagkukuhanan ng karanasan ay hindi ito magiging mailap sa sitwasyon na paikipagrelasyon o kaya'y pagtanggap ng manliligaw man lang. Sabay sambit ni Don sa kasamahan. Nga pala, Brad, matanong ko lang, saan lagi ulit naglalako o naghahatid ng pagkain si Ann? Sagot agad ng kasamahan. Sa Ortigas ko lang siya nakikita, Brad, kasi doon lang kami nagkakapadeliver sa opisina kung saan ako nagpa-apprentice. Bakit? Anong balak mo? Sabay tawa nito. Alam ko na ang nasa utak mo kasi malapit ka na palang umuwi sa Pinas para sa bakasyon mo. Saad ni Don. Tawa. Loko-loko. Pero Brad, baka may kontak ka pa sa kanya. Sumagot agad ang kasamahan ni Don. Naku, Brad, ako? Walang alam. Alam mo naman si Mrs. May mag-text lang sa akin ay tamang hinala na yun. Pero yung kaibigan ko mismo na ang nagme-message doon para sa order namin ay meron yun dahil suki yun ni Ann sa pagkain. PM ko mamaya, tanong ko kung umu-order pa ba siya kay Ann para makuha ko ang numero ni Ann. Sagot agad ni Don. Sige, Brad, antayin ko. Basta pag nakuha mo, may bonus ka sa akin. Pagsabi pa niya nito sa kasamahan para sigurado siyang makukuha niya ang numero ni Ann bago siya magbakasyon ng Pinas.